sinasabi ko, kung tunay kayong Pilipino, huwag niyong iboto ang kahit na sino sa mga kaalyado ni Duterte. Pwede ho siguro nating iboto kung marunong, may talinong taglay, tapos may paninindigan para sa bayan. Kayang kontrahin si Duterte, kayang kontrahin ang China, 'di ba? Right on the spot. Ito yung ginawa ng China. Dapat talagang nakikilala natin siya na kinokontra niya yun na, hey, China, mali ang ginagawa niyo, amin yan. Tingnan niyo si Marcoleta. 'Di ba? Anong puna ng Pangulo? Sabi ng Pangulong, 'di ba, sabi ni Marcoleta noon ay there's nothing, 'di ba? WPS daw. Walang kumbaga kathang isip lamang ang West Philippine Sea. No, gawa lang natin ito. Sabi niya. Anong response ng Pangulo? Hindi, si Marcoleta kandidato kasi siya eh. Kaya kailangan niyang he has to grab the headline. Ibig sabihin, kailangan niyang gumawa ng eksena para siya mapag-usapan. 'Di ba? Kaya sabi niya, pag nakita ko siya, lolokohin ko siya. Pero totoo, napaka-polite pa ng pagkakasabi ng Pangulo dun. Pero kung tutuusin, ang katumbas pong salita doon in a harsh way ay nagpapapansin lang yan si Marcoleta. Bakit ho? Kasi alam naman nating magaling, matalino si Marcoleta. 'Di ba? Maka-Diyos pa. Lang ang problema nga pagka nag-Duterte side ka, mawawala lahat sa iyo 'yun. 'Di ba? Saan ka nakakita po na nawalan na siya ng malasakit sa taong bayan, sa pera ng mamamayan? 'Di ba? Isipin nyo, pera ng taong bayan. Kapag Office of the President, Office of the Vice President, hindi na dapat busisiin sa budget hearing o sa budget briefing, hindi na pwedeng questionin. Kailangan i-extend natin ang due courtesy na napakatagal ng tradisyon sa kanila sa House of Representatives, na kung saan ay na-enjoy din ni Leni Robredo, nakalaban nila sa politika. Alam niyo ho, kahit po ang Office of the President, ito ni PBBM, hindi ho ako papabor kailanman na hindi i-scrutinize kung kinakailangan. So if they have issues, okay, when it comes to the utilization of the budget, especially yung pinag-uusapan ng confidential funds, diba? Dito sa Office of the sa Vice President. So kung may problema sila na nakita ang COA, katulad ng nakita roon sa Office of the Vice President, pabor ako na busisiin nyo yung Office of the President. Pera ng taong bayan yan. Kahit pa sinusuportahan ko si PBBM, pera pa rin ng taong bayan yan. Mas matimbang yun sa akin. Okay sa akin na magkaroon kayo ng investigation dyan. That's a good precedent. Di ba? Na yung mga susunod na presidente, hindi makakatakas kasi talagang naiimbestigahan din. Sabi nga no one is above the law. Di ba? Ano naman ngayon kung maimbestigahan? Kung wala namang talagang ginawang mali, bakit naman makatakot? Yun lang yun Pero bakit naman ito, kasi si Marcoleta nun, hinaharang yung investigation, yung magtapagtatanong, hindi na lang daw ibigay yung nararapat na respeto. Paano naman ang respeto sa taong bayan na boss ninyo? Di ba? Lalo na sa tanggapan ng ito ni Sara, sa DepEd at saka sa OVP, parehong may problema. May issue pareho. COA po ang nagsimula hindi naman po ang mga kongresista, hindi yung mga kalaban nila. COA mismo. So, ang ginawa ng mga kalaban nila, tinignan ngayon ito, ni-research yan. Tapos, kinontak na rin ang COA. And they found out, hinaharang pala ang COA na maglabas ng audit observation. Di ba? Pinagmamalaki nila dati, yung nakatanggap daw ng, ano ba yun, yung mataas na pagkilala, ganon. Yun naman pong natanggap niya, hindi naman po nagsasabing cleared ang yung Office of the Vice President. Di ba? May natanggap lang sila. Nakalimutan ko yung pangalan nung natanggap nila noon. Baka alam nyo. Yung tungkol doon sa sinasabi, maganda yung inyong presentation ng inyong auditing, naaayon sa standard ng
ng auditing process. Yun lang yung sinasabi ron. Pero may nakalagay doon na, ang nakalagay ron, hindi pa rin ito nangangahulugan na walang makikitang, o hindi ito guarantee na walang makikitang anomalya sa audit process, sa actual audit process. At ngayon, nagkaroon nga ng actual audit process, ano natanggap nila? 'Di ba? Audit, yung AOM, Audit Observation Memo. Oh, ano ho ba ang Audit Observation Memo para maintindihan ng iba? Ang Audit Observation Memo, ito po ay isang written, nakasulat po na notification, pinaalaman sila na yung inyong sinubmit na liquidation sa amin ay may nakita kaming mga problema. Ano ho ba problema doon? 'Di ba? Siyempre, kapag confidential fund, hindi po nangangahulugang secret. 'Di ba? Hindi ganoon. Kung confidential fund, merong guidelines ng 2015 na dapat itong yung joint circular, dapat sundin ito. Saan pwedeng gamitin? 'Di ba? Paano gamitin ito, yung mga categories? Dapat ganoon. Unang tanong na hinarap niya noon ay sa Senado, kila Amy Marcos, yun ang napanood ko. Ang sabi niya, nag-tree planting sila, nag-libreng sakay, yung puhunan para sa maliit na pangkabuhayan, pinantulong. Maganda naman po yung mga ginawa. Pero ang tanong nga po doon, yun ba ang nararapat na ginawa ninyo sa pera na yan sa confidential fund? Hindi eh. 'Di ba? Ang confidential fund sa guidelines, ito'y ginagamit sa mga bagay na may kinalaman dyan sa seguridad. Sa national security natin. Pero ang problema nga, hinahanap ang ebidensya. 'Di ba? Nag-submit ng liquidation, wala. Through audit observation memo, hinahanap ang ebidensya. Ano nangyari? Nataranta yata sila, nag-submit ng Mary Grace Piatos yung mga acknowledgement receipts. Bakit? Under po kasi doon sa guidelines, sabi nga ho ni paring Ping Lacson na pwede naman yung code names ng mga pinagbayaran ninyo. No? Pero meron ka dapat na isang logbook na nakasulat doon. Sino to si Mary Grace Piatos? Sino tong si Kulapo? Sino tong si yung mga pangalan doon na nabanggit? Diba yung mga chichirya? Sino yung may-ari ng code name na to? Ang tanong, meron ba silang ganon? Wala silang ganon. Is this their first time to utilize confidential funds? Nope. Diba? Ever since ginagamit na po nila, mula na naging available ang confidential funds, ginagamit na nila sa Davao City ang confidential funds. So very much familiar sila sa confidential funds, sa usage nito. Paano dapat? Ano yung mga dapat paggamitan at hindi? Yung do's and don'ts. Maliwanag yun. So kung nagawa nila yan doon sa pangmalakihan, sa national, kamusta ron sa local? Baka tingin ko dapat tingnan din yun. 'Di ba? Paano nila ito ginamit? Bakit? Tingnan nyo na lang i-justify ninyo. Bakit kailangan nilang confidential funds sa Davao City? Insurgency free naman pala yung lugar. 'Di ba? Marami nga lang drug addict. Tama ba? Mauding. Ano ba? Muding. Yan, tama ba? 'Di ba? Marami lang addict. Walang yung City Hall 80 mahigit. Tama, 'di ba? Nag-positive, ayos. Ayon. Yung COA unmodified opinion, yung clear si Puset, yan ho, mali po yan. Wala pong nakalagay dyan na clear ang OVP. Wala ho, kahit basahin yung bali-baliktad. Sinasabi lang po dyan sa COA unmodified opinion na
Ewan ko ba kasi bakit tinawag na unmodified opinion yan eh. Kung tutusin, that's very confusing. Inappropriate yan for me ha. Hindi yan akma doon kasi sinasabi lang naman doon ay maganda, maayos yung presentation nila. Pero hindi naman daw po nangangahulugan na wala nang makikita pang problema sa auditing mismo. Oh. Yan yung unang nakuha nila pag-submit nila ng liquidation. Eh nung kalaunan, merong nakuha o di pinadalhan sila ng notification na may problema na ang tawag doon is AOM, Audit Observation Memo. Di ba? O ngayon, after ng Audit Observation Memo, submit sila ng kung ano-ano, hindi po tinanggap sina Mary Grace Piatos. si Villamin, 'di ba? Hindi tinanggap. Ano nangyari? Inisyuhan sila ng notice of disallowance. Ano ho bang ibig sabihin ng notice of disallowance? Wesley Mateo. Hindi po ba ang ibig sabihin nun? Hindi namin tinatanggap ang inyong liquidation sa perang ito. Bakit? 'Di ba? Saka nakakita, 'di ba? Milky si Kuya. Nakna po siya, parang bakla yung yung nag-prepare eh. Milky si Kuya, 'di ba? Milky si Kuya. Tapos walang katibayan kung sino yung mga 'yon, 'di ba? So, utos nga, kung di ako nagkakamali, again, correct me if I'm wrong, 72 million pesos ipinasusole mula ron sa 125, 'di ba? Million pesos. Shout out kay Munting Tinig. Magandang umaga po sa inyo, sir. Shout out sa isang magaling rin ho na BBM commentator, pro-admin commentator, si Munting Tinig. So ngayon nyo sabihin mga DDS, na-clear si Sara, ipagmamalaki nyo lang sa akin yung tawag dito, yung unang-una niyang natanggap na unmodified opinion. Hello? I suggest mag-research muna kayo. I-type ninyo COA unmodified opinion, ganyan, meaning or purpose. I-search nyo muna ng ganon. Okay? Tapos i-search ninyo rin yung Audit Observation Memo. Pagkatapos ng Audit Observation Memo, i-search din ninyo yung yung tawag dito, yung inuutusan siya na sinasabihan siya na hindi namin tinatanggap. Okay? Balik mo yung pera, yung 72 million. Maswerte na nga lang sila, merong ruling na lumabas ang Korte Suprema. Na ang sinasabi, walang kapangyarihan or wala sa kapangyarihan ng COA ang magpataw ng parusa. And therefore, yung utos na na isole yung 72 million, nawala na yon. 'Di ba? Pero ang maliwanag, yung notice of disallowance, and thank you, Toothache, yung notice of disallowance, sinasabi pa rin doon, hindi namin ito tinatanggap. Yung inyong liquidation. Anong kapalit doon? Dapat idemanda ng COA si Sara sa ombudsman. Regarding dyan, may kulong yan. Tapos ang matindi pa, mga DDS, bakit nila kinuha yung certificate ng Youth Summit? Diba? Tapos inattach nila para sa liquidation ng 15 million pesos ng confidential funds ng DepEd. Ano yun? Tapos kung may malasakit, eto, bakit yung pera ganun-ganun lang iabot kila Nolasco? 125 million, naabot lang ng ganun-ganun. Bumili pa sila ng vault. Ano yun? Decoration? Diba? Ang daming ang daming problema talagang lumitaw. Kaya lang, syempre, hindi po yan maiintindihan ng mga ng mga hindi nating kaibigang DDS. Hindi nila maiintindihan yan kasi ayaw po nila talagang intindihin.
na hindi perpekto ang kanilang poon at ang kanilang prinsesa. 'Di ba? Kawawa taong bayan sa ganyan. Oh, maliit pa lamang halaga yan, gagawin mo pang presidente. Naku, putya. Bilyon-bilyon ang confidential funds, bilyon-bilyon ang intelligence fund. 'Di ba? Ay nako. So alam nyo na kung bakit siya talaga dapat ma-impeach. Kasi ayaw niyang panagutan. 'Di ba? Pinagpapaliwanag nga eh. Ayaw ngang magpaliwanag. Merong due process na binibigay. Ayaw. Bakit hinaharang pa ni Marcoleta? 'Di ba? Oh. Ba't hinaharang yun? Kaya nga, dali lang ng pera eh. Sabi ni Your Doubt, wala namang perpekto. Correct, wala pong perpekto, pero dapat po, everybody must strive towards perfection. 'Di ba? Kahit hindi perpekto, mainam pa rin po ang walang depekto. Am I correct? Gusto mo bigyan natin ng share? Correct. Pag may kasalanan, managot, 'di ba? Dapat ganun. Kaya nga sinasabi ko eh, wala akong problema kung ang Office of the President, sinasabi nila, bakit hindi investigate yung Office of the President? Why not? Di ba, why not? Raise an issue. Ask COA. COA, may problema ba sa paggamit ng presidente ng confidential funds? Hindi imbestigahan nyo, imbestigahan ng Kongreso, ng Senado, pwede yan. Pwedeng imbestigahan yan. Tandaan nyo, ang presidente merong absolute immunity. Pero pagtapos ng kanyang termino, pwede po siyang kasuhan sa kanyang mga maling ginawa. Ang immunity po is from prosecution. Hindi po immunity from investigation. Oh. Eh, yung problema, mismo ngang taga-opposition eh. Si Coco Pimentel eh. Sinabi niya, this is the very first time that I saw a very comprehensive and impressive liquidation ng confidential funds at saka ng Intel ng Office of the President. Diba? Ibig sabihin, talagang compliant yung mga managers ng Pangulo na gumagamit ng Intel funds saka ng confidential funds. Walang nakita ang COA. Anong iimbestigahan doon? Hindi parang sira ang tuktok nyo, mga DDS na naghahanap ng investigation. Anong iimbestigahan nyo doon? Hindi nyo nga alam kung saan ano yung first base eh. Oh. 'Di ba? Ano yung first base? Saan kayo mag-i-start mag-investigate? At least nga, Kisare, meron eh. 'Di ba? May ni-raise ang COA. Oh. Kapag ka marami kang kalaban sa politika, dapat ka lalong mag-ingat. Ganun lang yun. As simple as that. Hindi ka na dapat gumawa ng kalokohan. Again, hindi ko sinasabing ninakaw yung pera ha. Hindi ko yan, kahit kailan hindi ko sinabing ninakaw yung pera eh. Ang sinasabi ko lamang po rito, mali ang paggamit. May guidelines. Sabi nga po, mahalin natin ang Pilipinas. Ngayon, kung mahal natin ang Pilipinas, dapat tama ang paggamit sa pera ng bayan. Sinunod dapat ang guidelines. 'Di ba? At kung hindi kayang gampanan yung guidelines, wag nang humingi ng panibago. No. 'Di ba? Sabi niya, may tulog sa kangkungan. Wala daw nagawa si PBBM. Hello, nagawa niyang nalagpasan na yung 6 na taon digong habang nililinis at isinaayos ang kapalpakan ng Duterte admin. Oo, tapos 2 taon na, 'di ba? Puro matataas yung nasisingil nila sa buwis. So ibig sabihin nito, maganda. 'Di ba? Ganda yung galaw. Hindi katulad nung panahon ni dating Pangulong Duterte na bari mo ang 'di ba nagwawala yung si Dulay. Nagmumura sa galit si Dulay ba 'yun?
Ay si Dulay minumura ng isang taga BIR din dahil nga yung kanilang ginawa na parang settlement ki Lucio Tan na bilyon yung halagang pinag-uusapan pero nakontento na lang sila sa milyones. Kaya galit na galit siya. Correct, simple lang follow the guidelines. Ano ba mahirap doon? Pag DDS ka, mahirap gawin yun. Mahirap yan maintindihan. Correct, ginamit naman po kasi talaga yung pera. Okay, ginamit yung pera. Ang problema nga lang po rito, hindi nga maipaliwanag. Walang maipakitang pruweba saan ginamit yung pera. Yun po yung isa pang problema eh. Okay? Hindi ko na nga sinasabing, hindi ko nga sinasabing ninakaw yung pera eh. Walang ganon. Wala akong sinasabing ganon. Pero, patunayan nila na ginamit ang pera sa tama. Kung ginamit yan sa libreng sakay, show the proof. Di ba? Kung ginamit yan doon sa pangkabuhayan, pakita yung pruweba ng mga nakareceive ng pampuhunan. Ginamit ito sa tree planting. Pakita nila yung resibo ng mga halaman na binili. Yung mga tree planting nila. Million trees. Wala nga sinubmit eh. Di ba? Wala nga sinubmit eh. Kaya problema nilang malaki. Ginamit ba sa piatos? Dami naman nun. Kaya nga parang ghost project, di ba? Ayaw ipaliwanag. Di ba? Pinayagang humarap, una pinigilan, kalaunan pinayagang humarap yung mga tao niya. Nung humarap, binantayan na, sumunod. Ay, nako. Kung hindi nakakaabala sa PBBM admin, sana mabuksan nila yung previous admin ni Duterte. Very sure ako na yung mga pagbibintang nila ay mga ginawa nila noon. May pattern yan na yung ginawa nila noon, ibinibintang nila sa iba. Di ba? Sabihan, nilustay na ang pera kaya hindi maipaliwanag. Akala nila kasi hindi maimbestigahan. That's correct. Di ba? Akala nila ganun-ganun lang. Sabi ko nga ako, wala akong problema kung 11 days na ubos yung confidential funds eh. As long as sinunod ng tao, as long as ginamit po ng naaayon sa guidelines. 'Di ba? Kung hindi man ginamit ayon sa guidelines, ipakita ang pruweba. Tanong ni your doubt, COA ka ba? Opo. 100% COA po ako. Sa COA po dapat magpaliwanag, hindi sa Kamara. May ultimatum na binigay ang COA. Okay. Bakit hindi pwede sa COA, sa Kamara? Meron silang power of the purse. Diba? Sila yung, at saka, maliwanag na yan. Walang sinabing ganyan ng Korte Suprema. Na kailangan sa sa COA lang magpaliwanag. Wala hong ganun. Okay, walang ganun. Pinapayagan po ng batas kasi nasa Constitution na merong oversight function ang Kongreso ng Pilipinas. And besides, sila ang nag-a-approve ng budget. O ikaw, binibigyan mo ng pera anak mo. Hindi ka ba pwedeng maghingi ng liquidation sa kanila saan ginamit ang pera? Paano ginamit yung pera? Diba? Yung doon pa lang ganun lang kasimple eh. Diba? At saka ito lang yan eh. ICE PH eh. Kung walang problema, bakit kailangang mamili ng pagpapaliwanagan? Diba? Yun lang yun eh. At saka bakit tinatangkang tigilan nga raw ni Zulaika Lopez ang audit observation memo? Bakit? Bakit didiktahan ng COA? Independent yan. Diba? At saka, lahat naman ng mga pruweba, COA naman naglabas. Hindi naman Kongreso naglabas nun eh. COA lahat ang naglabas. Diba?
Magkano ba bigay sa'yo mga anti-VP vlogger umamin na 51 billion pesos nga po. Ang ipaulit-ulit na lang tayo dyan eh. Kung gusto mong pumarte, patutunayan ko sa'yo. I-comment mo rito ang tunay mong pangalan, GCash mo, or yung bank account number mo. Papadala ko sa'yo mismo. Ngayon, name your price. Ngayon, kung masyado namang mataas yung presyo mo, hindi kaya ng GCash, then sa bangko. O bank-to-bank transfer tayo habang naka-live. O, yun ang challenge ko sa inyo, ha? O. Correct, naglabas na ng COA ng report. Sabi. Ibig sabihin po ng clear tapos nasa kanila na ilabas na nila ang kanilang report. No. Parang yung anak mabilis maubos ang baon tapos manghihingi yung anak. Syempre magtatanong yung nagbigay ng baon. That's correct. Diba? Tama lang yun eh. Kasi tingnan nyo ha. Ito yan eh. Bakit ginigiit nila na sa COA lang dapat magpaliwanag? Ang COA po kasi, hindi po nila ito pwedeng i-public. Okay? Hindi nila pwedeng i-public. Sila lang yung mag-uusap. So where is the transparency? Diba? Sila lang mag-uusap. Oh. Ngayon, bandang huli, kapag hindi nakuha ng COA yung